Ayan, so good day mga ka-technician, mga ka-aircon tech. So ito yung part 3 nung video na ginagawa namin o yung vlog na ginagawa namin dun sa kagustuhang kumita na uwi pa sa disgrasya, yung unit na yung sinasabi namin na nasira yung compressor. Ayan, so ngayon kakabitan ko na ng compressor and susubukan ko mamayang talakayin yung mga question na about doon sa IPM IC and yung pinagtatalunan, yung IPM ba o yung supply ba talaga ng compressor ay AC ba or DC. Ayan, so susubukan namin sagutin mamaya. I-system reprocess ko lang muna itong unit. So tatanggalin ko yung compressor at papalitan ko ng panibagong compressor. Okay, so kakalasin ko muna. So ayan, ito ay kakabit ko yung bagong compressor. Ito, binaklas ko na yung isa. So ito na yung bagong compressor na ikakabit natin.
So ayan, kinabit ko muna yung discharge o yung high side ng compressor. So ganito kasi yung diskarte ko kapag gumagawa ako, nagpapalit ng compressor. So inuuna kong ikinakabit ito, yung discharge, and iniiwan ko munang naka-open ito. Yan. So paandarin ko muna si compressor para mailabas niya dito yung mga natirang dumi. Ayan. Okay? Paandarin ko lang yung compressor. So ayan, pinaandar ko muna siya and aantayin kong umandar si compressor. Ayan. So bago ko vacuumin o bago ko tapusin yung ano, so iniiwan kong naka-open muna ito, yung pinaka low side natin. Ito. So ito sarili kong diskarte ito ah. So diskarte ni JBL ika nga. So ang gagawin ko, paandarin ko muna yung compressor para kung may natira man siyang dumi, mailabas niya muna dito bago ko siya tuluyan o i-connect ito, dito yung tubo na ito. Yan. Ito. Okay? So antayin ko lang umandar yung compressor. So ayan, may humabol pa ngayong gabi kaya lumabas ako. Ayan, so ganito rin ang problema, pero ang complaint nila ay ayan o, so kundura din siya. Ang complaint nila, namamatay daw ang compressor. So sabi nila program daw, pero itatry na lang natin siguro ito bukas. Ayan, so nagpapa-shout out pala yung may-ari from Valenzuela, si Drent Adriano. Yan. Okay, so siya may-ari nito. Yan. Kadadala lang ngayong gabi. So humabol lang din eh. Habang gumagawa ko ng video kumatok. At hinabol na traffic daw sila. Ayan. So antayin ko lang mandar ang compressor nito. Ayan, naka-on man pala. Okay. So saglit lang, ilalagay ko ito sa lamesa. Ayan, so umandar na yung ating compressor. Ayan. So, dito ko tinatapon yung dumi niya. Pinapaandar ko yung compressor. Yan, ito yung pinampaplasing ko para tumapon yung mga natirang dumi sa loob. Yan. So, okay na. Maandar yung ating compressor. Yan. So, mukhang malakas naman ang bomba nitong compressor natin na ito. Hi, Doktora! Ayan, so dumating na si Doktora, kaya nag-solo ko ng video. Ayan. Okay, so ini-off ko na. Okay na. Ayan, so nagsulo ako kasi namalengke si Doktora. Kailangan ko ng system reprocess to para mamaya maiksi na lang yung video na gagawin natin. Okay, so ayan. So ito, sarili kong diskarte ito. Ewan ko dun sa iba kung paano ang ginagawa. Ayan. So kapag nagkapalit ako ng compressor, inuuna kong ikabit ito. And pag naihinang ko na, paandarin ko muna si compressor. And iniiwan kong naka-open muna ito. Yan. Yung sa sanction natin. And pinapaandar ko si compressor para tumapon yung pinakadumi dito. Ayan. So parang tinatawag namin self-flushing na lang siya. Okay? So ngayon, i-connect ko na siya ngayon. Dahil napalinis na naman natin. Ayan. Okay? So ikakabit ko lang ito.
Ayan, so nakita tayo lahat. Ayan, nakita tayo sa compressor. Ayan, nakatubok. Nakatubok natin na. Ayan, nakatubok. Ayan. And dito sa may filter na ito, yung sa may capillary. Teka kung makikita natin. Yun. So ito, tinatanggal ko ito. Pinuputol ko pa samantala yung tubo. And papaandarin ko ulit yung compressor para yung dumi dito tumapon din. Yan. Sisingawin natin muna siya dito. Ayan. So, paandarin ko ulit yung compressor. Ayan. So, standby lang muna tayo. So, ayan pinalalabas ko yung hangin niya dito. Yan, dito sa may capillary. Yan. So, para kung may natira siyang dumi, ilalabas niya lahat. Yan. So, okay na siya. So, itong discarding to, diskarte ko to sarili kong diskarte. Ewan ko kung ano yung diskarte ng iba kapag nagkakabit ng compressor or nagsisystem reprocess. So ayan, so ganito yung ginagawa namin. Tinatanggal ko dito sa may capillary and pinapaandar ko muna ulit si compressor. Yan, para kung may natitira siyang dumi, itatapon niya muna dito. Okay, so okay na siya. I-assemble ko na lang muna ulit. So ayan, pinatay ko na muna. Okay. So, ibabalik ko na ulit siya dito. Hihinangan ko na ulit siya. Yan. Okay. So, hinangan ko lang muna. Ayan, so nahinangan ko na ito. A-assemblein ko muna siya and iba-vacuum ko. Okay? So ikakat ko na lang muna ito. I-assemble ko na lang naman ito. Okay? Okay. So ayan, naka-assemble na yung unit natin. Kinabit ko. Ayan. Okay, so hindi ko na pinakita kung paano ko in-assemble. So common lang naman ito. Ayan, masyadong boring na siguro kung ayan. Okay. So naka-assemble na siya and magba-vacuum na lang tayo ngayon ng mga 20 minutes siguro. Ayan, so bago ko i-assemble pala, nag-provide ako ng 3 kulay na electrical tape para kung sakaling i-release na natin ito and may ibang mag-cleaning ulit or mag-service, hindi sila maliligaw. So ayan, katulad nito kasi yung marking na blue dito. Ayan. So, ito lalagyan ko ng electrical tape na kulay blue. Okay? So, ito. Para mas malaki at hindi siya basta natatanggal. So, minsan kasi natatanggal yung marking na yon, nalilito sila. So, yun. Okay? Yun. So, nilagyan ko ng marking na blue. So, para dun sa kulay blue.
Okay? And yung ating reactor, ito, medyo malayo yata. So, meron tayong kulay red. Yan. So, kasi minsan, pag natanggal na yung tape na yon, wala tayong reference. Ito, para sa reactor. So, lalagyan ko ng kulay pulang electrical tape. Ayan. So, may marking na ako na rin. Meron pa akong kulay puti. So, yung puti naman, hindi ko na siguro oil. Lalagyan ko rin. And, yung kulay blue. Ayan. Okay. So, nakikita naman yata. And, meron akong pentel na kulay red. Ito. So, ito to permanent. Okay. Yan. So, lalagyan ko ng marking na red. Ito. Yan. Para sure na hindi maliligaw yung susunod na magsiservice. Ayan. Okay. Ayan. So, nilagyan ko na lahat. Para sa susunod na technician na hawak, hindi na siya malilito. Ayan. So, kulay. Ayan, kulay red na siya. So, lagyan na rin natin itong likod. Okay. Ayan. So, okay na siguro ito. Ayan, okay. Yung. So, makikita nyo, kulay red na talaga siya. So, hindi na siya malilito. Ayan. And yung kulay white, ito. So, lagyan ko na lang ng electrical tape na white. Yan. Okay. So, blue. Yan. So, dapat pala may blue na pampintura na din dito para hindi na talaga malito. So, ayun. Yung marking ko na blue, yung white, and yung red. So, ito naman yung importante kasi lagi yung reactor ay maisaksak natin sa tama. Siyempre, itong dalawa dapat hindi tayo malilito. Or talagang tama pag ibinalik natin. Okay. So, ayan. So, nandito naman yung color coding. Blue, red, and white. Okay. So, hindi na sila malilito siguro. Okay. So, i-assemble ko muna. Bago ako mag-vacuum. Ayan. So, dito sa sensor, huwag kayong magkakabaliktad ha. Laging nasa ibabaw ang puti. Ito. Ayan. Kasi pag nabaliktad kayo dito, mag-error siya ng 8. Ayan. Error 8. So, baliktad ang sensor. So, mangyayari doon, mamamatay si compressor. And, kapag ka lumamig na yung compressor, saka ulit mag-on ang compressor natin. Yun. So, yun yung sintomas. Hindi siya namamatay na katulad nung nakita nyo. Na biglang namamatay. So, magic po yun ha. Okay. Yan. Tanggal yung aking cellphone. Ayun. Okay. So, itong black sa baba. Doon. Sa portion ng baba na yon. Okay. So, uniform na yan ha. Lagi. And kung nalilito kayo, ayan. Okay. Kung medyo nalilito kayo doon sa... Teka, ayusin ko lang cellphone. Wala pa yung cameraman ko. Nagluluto pa ng adobong manok. Ayan. Ay. Ito. Kung nalilito kayo doon sa sensor, dahil minsan hindi nyo alam kung saan siya nakakasuksok. Dahil usually tatlo eh. Yung isa ambient sensor. So yung isa naman mukhang munggo yung dulo ng sensor. So common na yan doon sa mga technician natin. And kung nalilito kayo dito, like, yan, itong sensor na ito, nalilito kayo kung ito ba yung para dito, or para dun talaga sa baba, yun yung isa, ito,
So gumamit na lang po kayo ng, pwede kayong gumamit ng digital tester. Sukatan nyo. Yung mataas na reading na makukuha nyo, katulad nito, nasa 40K. So laging yung mataas na reading, yun yung malapit sa compressor. Para hindi kayo malito. Laging yun ang katabi ng compressor. Nasa discharge. So yung sumunod na ano doon, like nasa 7.5 or ito yata is 4.5 ang nasusukat namin. So yun yung nasa condenser. So sa iba 7.5, 8, 9. So kay Daikin 16 yata yung nasusukat natin. Nasa 16. So iba kasi ang sensor ni Daikin. Pero sa ganito, like yung mga Midea product, ang sensor niya usually yung matataas na value, yung nasa 40K ang value, nasa taas. So si LG ang iba rin ang sukat yata 100, parang 125K. So yun yung nakakabit din sa may compressor. Basta yung mataas na value, yun yung laging katabi ng compressor. Ayan, sa discharge nakakabit, hindi sa condenser. So sa condenser, mababa ang value na nakukuha nyo. Sa digital ha. Okay? Ayan, so yun lang yung tip. So nai-assemble ko na naman siya. So iba-vacuum ko na lang. So hindi nyo naman siguro kailangan ng tingnan kung paano natin i-vacuum. So ba-vacuum ko siya. Iiwanan ko dito. Kakain muna ako ng hapunan kasi nakaluto na si Doktora. Okay? Ayan, so magba-vacuum muna tayo and iiwanan ko siya muna dito habang nagba-vacuum. So maghahapunan muna kami ni Doktora. Ayan. Lalasin ko lang. So yung aking vacuum medyo nabugbog na. Ayan, pero sulit naman. Ayan, sulit na sa gamit. Bit-bit ko pa ito nung madalas na nasa service pa ako. And nung may maintenance kami na mga building na ginagawa, so ito lang ang bit-bit lagi namin. Yan. So hanggang ngayon buhay pa. Yan. Okay. So vacuum ko lang siya habang naghahapunan kami. Yan. A few moments later. So ayan, tapos na tayong kumain and sakto naman ito. So patayin ko na yung vacuum natin. Yan. Okay. So naka 20 minutes na tayo. 20 o 30 minutes na tayo nakapag-vacuum. Ayan. So tanggalin ko na. And tingnan natin kung aandar na siya ng maayos. Okay. So, yung unit natin is 410. Ayan. Kakargahan natin siya ng refrigerant. Okay. So, hindi ko makita. Wala kasing nakalagay dito kung ilang kilo na refrigerant ang kailangan natin ipasok. So, ang gagamitin natin ngayon is gauge. So, ayan. Usually naman yung mga ganito, mga window type, so pang araw-araw na gawa na natin kasi ito, pang araw-araw na trabaho kumbaga, o daily routine na natin to. So, kahit hindi natin kiluhin yung ating refrigerant. Ayan. So,
susukatin na lang natin sa gauge. And syempre, sabi nga natin, araw-araw na nating routine or araw-araw na natin ginagawa. So, kumbaga yan yung traditional na ginagawa na natin o yung minana natin na proseso. So, yan. Okay, so papasukan muna natin siya ng initial bago natin paandarin yung compressor. Yan. So, pasingawin muna natin yung okay. So, papasukan natin ng ayan, initial na refrigerant. Ayan. So, halos nasa 60 PSI yung naipasok ko. Ayan. So, paandarin ko lang muna and antayin kong umandar. Okay? Okay. So, ayan. Umandar na yung compressor natin. And dadagdagan natin ang karga. Ayan. Okay. Nasa 50 PSI tayo ngayon ng karga. So, ito. Medyo blurred lang yata. Wala pa yung cameraman ko si Doktora, at nabuhugas pa ng pinggan. Ayan. So, i-monitor natin ngayon yung ampere nya, kung ilang ampere. Okay, so ayan yung ating karga is 100, pumalo na siya ng 125 PSI, and yung ampere natin is nasa 3 point, ayan, 4 ampere na siya. Ayan, so medyo hindi yata makita yan, so nasa 4 ampere. So ang maximum current nya is 4.5. Ayan, so nasa 125 PSI tayo. Ayan. So i-observe lang natin hindi siya magloloko na or tuloy-tuloy na yung andar niya. So ayan, so pumalo na tayo sa 4.3 or 4.4 ng ampere natin. Ayan. Okay. Ayan, 4.4, 4.2. Yun. So, okay na. And yung karga natin is pumalo ng 130. Ayan. Nasa 130 PSI tayo. Okay. So, hindi ko na kinilo yung refrigerant na pinasok natin. Kasi yun naman ganito is halos araw-araw na ginagawa na natin. Kumbaga, sabi nga natin, tansyado na ng mga gumagawa. Ayan. So, hindi naman ganun kaselan. And makikita naman natin kung talagang malamig na siya. Ayan. So, okay na ito. Ayan. So, okay na yung ating pinalitan ng compressor. And mamaya, yung susunod pala dito, ipapakita ko sa inyo kung yung output supply niya, kung AC ba siya or DC supply. Okay. So, yun yung sunod na ipapaliwanag natin dito. Okay, so tatanggalin ko lang yung ating gauge na ikinabit. And antayin ko pala si Doktora, yung aking cameraman, para ayan, may focus tayo ng maayos. Kasi medyo mahirap kapag mag-isa lang na nagka-shoot or nagka-camera. Ayan, hindi natin may focus ng maayos. Okay? A few moments later. Okay, so ngayon ang ginawa ko, isinet ko yung aking dalawang tester o tatlong tester. Yung isa-isa, yung red, yung clamp tester natin, isa ampere. And ito, teka, isiset natin siya sa DC. Ayan. So, nakaset siya sa DC. And yung isa, nakaset sa AC. So, tingnan natin kung may connection. Ayan. So, may connection siya. Okay. So, ang ginawa ko, yung test point natin o test prod natin, ayun o. So, itinap ko doon sa pinaka-out or terminal ng compressor. Okay? So, ayan siya. Ayan. So, tingnan natin. So, ito, isinet ko ng AC, yung ating analog, and yung ating clock na digital, nakaset sa
DC. So tingnan natin kung may yan, no? So kita nyo 0.9 dahil nakakonect siya doon. So isi-set ko siya sa DC. Yan. So yung analog ay AC. And ito yung ating clamp tester. Yung. So paandarin ko ngayon yung ating unit. Ayan. So sinaksak ko na yung unit natin. And bubuhayin ko. Ayan. So umaandar yung unit natin ngayon. Okay. So imo-monitor lang natin kung AC ba or DC ang papasok na supply or yung makukuha natin na supply. Ayan. So ayan ha. Ulit ko lang ulit. Yung ating analog nakaset ng AC. Yung ating digital na clock nakaset ng DC. Okay, so standby tayo, antayin natin na umandar ang compressor. So sa ngayon, naka-on siya, wala pa tayong namomonitor na output supply. So sa AC wala, sa DC wala pa rin tayo nakukuha. Ayan. Naka 0-0 pa siya. Ayan, so antayin natin siyang umandar. Ayan, so yung ampere natin is nasa 0.6 pa lang. So hindi pa maandar ang compressor natin. Ayan. So, tignan natin kung mag-focus natin ang mas malapit ng konti. Ayan. Okay. So ito yung clamp tester natin. Ayan, 0.5. Yan, so antayin nyo ng umandar ha, hindi ko na ikakat para kita nyo pag-start. Ayan, so walang cut yung video natin ngayon dito sa gagawin. Ayan, umandar yung compressor natin. Yun, so yun yung nasusukat natin na DC. Yun o. So may nakuha tayong negative 1.2. And yung ating AC, makikita nyo, hindi tumanggal yung ano natin. Yan o. Negative 1.2. Ayan, so ang connection ng ating clock ay sa anong supply ito, yung DU ang pinagkabitan ko. So yung analog is WB. Okay. Ayan. So 2.6 ampere tayo. And yun, ang nakukuha natin. Maglalaro siya ng negative 1.2. Ayan, yan lang. And ang ating AC. So ibalik natin sa AC ito para makita natin. Yun, nasa 83, 87. Yan. So 3.17. So patas yung ampere natin. Yan. So umabot na tayo ng yan, bumilis yung andar ng compressor natin. Naging 114 AC. Yun o. So mataas siya. So sa DC, balik tayo sa DC. So hindi siya nagbabago, 1.2 pa rin yung nakuha natin. Pero naka-negative siya. Ayan. So ito yung iiwanan natin tanong ngayon. AC ba talaga or DC ang ating compressor o yung supply na nakukuha? Okay, so yan yung ipapaliwanag natin ngayon. So nag-provide ako ng meron ako doon, kaya lang medyo malabo yung diagram. Medyo maliit. Ayan o. So balik natin sa AC ulit para makita nyo. Ayan o, 116 AC ang natitect natin. So yung analog natin yun din. Pag nilipat ko sa DC, negative 1.2 ang nakukuha natin. Ayan. So alin ba ang tama dito, AC or DC?
Ayan, so yan yung iiwanan nating katanungan. Okay? So, i-off ko muna yung unit. Ayan, so 4.3 ampere yan ha. Nakukuha natin. 1.2 volts DC. Sa AC, 117. Ayan, naglalaro siya. Sa DC. So, kung saan nga ba galing yung DC supply na yan? Okay, so yan yung mga katanungan natin ngayon. And yung ampere natin 4.3 amp. Okay. So, papatayin ko muna yung unit natin. Yan. So, ini-off ko yung compressor natin. Yun. So, nag-cut off na yung compressor. Ayan, patay na. So, patay na rin yung AC. Wala na rin yung DC. Okay. So, ayan. 0-0 na ulit. Okay. So, lilipat ako doon sa lamesa mamaya. Ayan. Okay. So, nandito ngayon tayo sa... Ayan. Dito tayo sa lamesa ngayon. Lamesa. Pero nandito pa rin tayo sa bodega. Okay, so yun yung pinakita ko na monitoring natin. So minonitor ko yung output na voltage. So may nakuha tayo na AC voltage na pumalo ng 115 or 120 volts AC. And doon sa DC voltage, ang nakuha natin is negative 1.2. And yung ampere natin is nasa 4.3. Pumalo tayo ng 4.3. Pero yung DC voltage natin ay hindi nagbabago dahil lang hindi naman tayo kumuha doon sa negative sa loob ng mismong board. Ang kinuhanan natin ay yung BWB ang kinuhanan ko. And yung isa, yung monitoring natin ng AC is BU. Ayun, doon natin minonitor. And ito, yun pala yung katanungan. So, i-stop natin yung video ngayon para maipon natin yung mga katanungan nyo. So, ito yung katanungan ngayon na maiiwan. Ano ba talaga ang supply ng compressor? AC ba or DC? So, medyo mahaba na rin kasi yung video natin ngayon. And sinistem reprocess ko. Nakita ko na yung paano natin sinistem reprocess. Para yun yung katunayan na talagang palit tayo ng compressor. Yung hindi natin minagic o ginawa yung problema. Okay, so pansamantala ipapakita ko muna sa inyo itong yan, diagram ng IPM IC, kung ano yung laman ng IPM natin and kung paano siya nagpa-function. So pwedeng kong iwanan muna sa inyo. So ibibideo ko lang para masagot natin yung mga katanungan natin. Ayan, and ano nga bang gamit ng IPM. Okay, so lilipat pala dito. Ako na magpo-focus ng camera. So ayan, yung ating pinaka diagram na nakuha. So may nagpasa sa akin ng link na ito. And meron din naman kaming kopya nito. Parang iba lang yung kopya na nakuha niya. Ayan, so pinrint ko. Ayan, so makikita nyo inverter stage. Yung isa is PFC stage. And ito yung P, ibig sabihin yan is positive supply yan ha. And ayan yung okay. So yung U, ito yung B, ito yung W. So yung WBU dumaan ng transistor and yun yung supply natin. Okay? So yan yung isang diagram. Okay? So meron pa siya dito na isa na nakuha tayo. So sa Google meron naman yan eh. Ayan. Medyo blurred lang kasi maliit. Hindi namin mai-scan. Hindi magawa ng paraan ni doktora. Ayan. Sa susunod pag IT na ako. Okay. And yung isa, yung pinaka-IPM mismo ng ating unit. Ayan. So medyo blurred ng konti. Ayan. So tingnan nyo na lang doon sa ayan o. So tingnan nyo na lang doon sa ano sa Google, nandoon naman yan.
So i-type nyo lang yung pinaka number ng IC, so lalabas yan. So makikita nyo, yun yung pinaka CPU natin. CPU, pumunta sa IPM. Ito yung IPM IC, yung kabuuan. And ito, makipapansin nyo, nakalagay M, so ibig sabihin motor. Motor. Yan, so ito yung WBU natin. Ayan. And yung supply na pumasok. And yung supply din na pumasok dito. So magtataka kayo kasi dalawa ang supply na pumasok sa IPM natin. So pumasok yung galing sa regulated natin na galing sa PFC. O yung 300, almost 330 yata na susukat natin doon. And yung isa is yung 15 volts na supply. Okay, so yan yung tatalakayin natin sa sunod na video natin. Gawin na lang natin ang part 4 and iipunin natin yung mga katanungan nyo doon. Dito natin sasagutin ulit sa sunod na video. Okay? Okay, so dito muna natin tatapusin yung video natin. Ayan, so ito yung pinaka-diagram ng IC. So, sisikapin natin maipaliwanag sa inyo ng maayos. Ayan. Ito. So, ayan nga. Sabi ko nga sa susunod na video. So, gagawa natin ng part 4 and iipunin natin. So, yung katanungan na iiwanan ko sa inyo ngayon, AC ba or DC ang compressor natin or DC or AC ba talaga ang supply ng ating compressor? Ayan. And tingnan na rin natin kasi hindi ko siya talaga ganun kagamay pa kasi wala tayong makuhang eksaktong talagang diagram ng kabuuan ng ating unit. Kaya yung nakuha kong diagram is para lang doon sa pinaka IC and yung galing doon sa pinaka ating CPU control papunta sa IPM. Ayun. Okay. So, kita-kits ulit tayo dun sa susunod na video natin. So, yun yung part 4 natin. Antayin nyo na lang or abangan nyo na lang yung part 4 nito. Yung pera na naging bato pa, nag-cleaning lang, nauwi pa sa disgrasya. Ayan, gustuhang kumita, nauwi sa disgrasya. So, yun yung unit na pinalitan na natin ng compressor. So, okay na yung unit, napalitan na natin ng compressor. Maayos na and tinapos ko na rin kasi dahil kailangan nang i-release yung unit bukas. So, ano ba araw yan? Thursday. So, Friday, paparelease na natin. So, tingnan namin kung mailalabas namin yung part 4 ngayong Saturday and Sunday. Okay? So, tatapusin natin ito para medyo malinawan lang tayo ng konti. Ayos! Okay.